Oh, may project ka good for eskwelahan o road. So, ibigay sa iyo yan. Galing sa speaker. Ngayon, yung corrupt na congressman, pagbigay niyan, meron na siyang kontraktor. So, yan ang marinig ninyo, kayong mga Pilipino, yan ang naririnig ninyong 3 to 40% kunin niya. Kaya yung proyekto, yung daan, pabaluktot-baluktot yung building, hindi natatapos. Ngayon, ito ang cuts dyan. Ano ang corruption? Hindi lahat. I repeat, the caveat, hindi lahat. Yung iba ang racket ganito. Oh, may project ka good for eskwelahan o road. So, ibigay sa iyo yan. Galing sa speaker. Ngayon, yung corrupt na congressman, pagbigay niyan, meron na siyang kontraktor. So, yan ang marinig ninyo, kayong mga Pilipino, yan ang naririnig ninyong 3 to 40% kunin niya. Kaya yung proyekto, yung daan, pabaluktot-baluktot yung building, hindi natatapos. 30 to 40, Mayor. Makita kayo ng mga building na hindi tapos. Oh. Ang yan ang korupsyon. Yan ang korupsyon sa Congress. Galing ako doon. Yan sila pulong. Alam nila yan. Yung anak ko. Yan ang yung komisyon mo. Padaan mo, sabi mo doon sa speaker, bigyan mo ako ng pera ganito worth 500 million. Kasi paggawa ko ng daan, papasok galing ito. Lalabas ng somewhere in Bukidnon. Galing dito lang sa ngan. Pag ibigay, sige, okay, so budget, lagay na sa budget, deliberation. Hearing sa budget. O, sige, ito para project ni Congressman ABC. O, pagdating sa kay Congressman B, yung project niya ganito, meron na siyang kontraktor. Siya ang mamili. Pero dapat bidding talaga yan. Pero yung bidding nila, bidding laway. Yung bidder 1, 2, 3, and 4, puro kanyang tao yan. Kanya yan. Kaya ngayon, yung mga kontraktor noon na sigihan nila hingi ng 30-40%, how could it be a stabilization? Wala na kasi nagsasalita na oposisyon. Hindi ako oposisyon, tao lang ako. But there is no more opposition. Wala nang liberal. Nasuyop na lahat sa administration.